Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isa sa mga pangarap ko ang marinig ang istorya ko ng pag-ibig sa Papa Dudut Stories, kaya heto ako. Hindi nagdalawang isip na sumulat sa iyo. Ewan ko ba, pero gusto ko talagang i-share ang love story namin ng special someone ko sa inyong mga tagapakinig, na bagamat maraming pagsubok ang dumating sa amin, ay masasabi naming masaya ang kinahinatnan. Siya nga pala, ako si Irma, nasa late 30s na sa ngayon. Isang negosyante pero devoted wife. Papa Dudut, nagsimula ang kwentong pag-ibig ko nang makilala ko si Kellyn. Maraming taon na ang nakakalipas. Magkaibang university ang pinanggalingan namin pero nagtagpo kami noon nang maglaban ang university namin sa intercollegiate debate. Nagkataong magkalaban kami noon. Yun nga lang ay natalo ang university namin dahil sadyang magaling sa debate si Kellyn. Meron ding mga unexpected na pangyayari ang naganap kung saan ay nagbigay daan para maging close kami ni Kellyn. Papadudot mula sa isang mayamang angka ng mga Chinese businessman si Kellyn. Pero hindi yun naging hadlang para maging close kaming dalawa. Mababait sa akin ang mga magulang ni Kellyn at lalo pa nila akong nagustuhan dahil magaling daw akong humawak ng pera at saka madalas nilang sabihin sa akin na mukhang swerte daw ako sa negosyo. Samantala ay nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Kellyn hanggang sa mauwi sa developan. Ang lahat, Papadudot. Isang gabi habang nag-aabang ako ng masasakyan ay may humintong kotse sa aking harapan. At nagulat ako nang makita kong si Kellyn ang nagmamaneho. Agad siyang nag-offer sa akin na ihahatid niya ako sa aking bahay. At dahil nga gabi na at wala na akong masakyan ay agad ko nang pinatulan ang alok niya. Ang ganda naman ng kotse mo. Hulaan ko milyon ang halaga ng kotse mo, no? Mga kong sabi sa kanya habang binubusisi ang ilang features ng kanyang luxury car. Well, iba na talaga ang anak mayaman. Sa totoo lang sinimplihan ko na lang tong sasakyan ko. Ayaw ko nang masyadong mag-aarbo, sagot naman niya sa akin. Nga pala, nabalitaan ko na binili ka raw ng papa mo ng condo unit sa Makati. Minsan naman isama mo naman ako dun sa condo mo. Excited kong wika sa kanya. Oo ba, once na matapos lang ang pag-aayos ng kondo ko ay isasama kita ron. Maglalaro tayo ng computer games doon, sabi pa niya sa akin. Nga pala, nangihinayang ako at hindi ako nakadalo sa debut mo. Alam mo naman, nasa ibang bansa pa ako ng mga panahong yon. Sayang talaga. Hay naku, huwag ka nang manghinayang pa doon. Nakabawi ka rin naman sa akin . Ang ganda kaya ng regalo mo sa akin, heto nga suot-suot ko pa. Sabay turo sa sinasabi kong regalo niya sa akin na suot-suot ko. Isang 24 karat na gold necklace na may Irma na nakaukit sa pendant. Since 18 ka na, pinayagan ka na ba ng mga magulang mo na mag-boyfriend? Seryosong tanong niya sa akin. Oo, pero sabi ni Itay unahin ko muna ang pag-aaral ko. Sagot ko naman sa kanya. Ikaw ba, meron ka na bang girlfriend doon sa Amerika? Usisa ko pa. Napangiti lamang siya sa aking tanong. Ako?
Wala akong naging girlfriend doon. Pero meron akong prospect na girlfriend. Maya-maya'y sabi niya sa akin. Na-curious naman ako at nakaramdam ng excitement. Talaga ba sino naman niyang prospect girlfriend mo ha, Kellen? Tanong ko sa kanya. Maya-maya'y nakita kong sumeryoso ang mukha ni Kellen. Kung sabihin ko sa iyo na ikaw ang prospect girlfriend ko. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ha? Seryoso ka? Kung manliligaw ako sa iyo, sasagutin mo naman ba ako? O sisa pa niya sa akin? Agad naman akong sumagot. Depende kung magpapakapagod ka, baka sagutin pa kita. Okay, basta bukas ha. Magsisimula na akong manligaw sa iyo. Ginaganahang sagot niya sa akin. Natawa lamang ako sa reaksyon ni Kellen. Bahala ka na sa buhay mo. Tingnan natin kung mapapasagot mo ko. Sabi ko pa sa kanya. Papadudot inaamin ko na nagkakagusto na ako kay Kellen kaya hinayaan ko siyang manligaw sa akin. Doon ay nakita ko ang mga efforts niya. Naramdaman ko na sincere siya sa panliligaw sa akin. Kaya hindi naglaon ay sinagot ko rin siya, papadudot. Hindi ako nagkamali sa pagsagot kay Kellen dahil naging masaya ako sa piling niya. Naramdaman ko na mahal niya ako. At nakita ko kung gaano ako kahalaga sa buhay niya. Pero syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay masaya kayong dalawa. Isang araw ay muling nagpresenta si Kellen na hihatid ako sa aking bahay. Pero bago niya paandarin ang kotse ay meron siyang kinuhang bagay mula sa likod ng driver's seat. May ibibigay muna pala ako sa iyo. Heto, wika ni Kellen sabay bigay niya sa akin ang kanyang hawak na regalo. Ano to? Ang laki naman ito. Picture frame ba to? Talagang nakabalot pa talaga ng gift wrapper. Na-excite kong wika sa kanya. Buksan mo na lang. I'm sure matutuwa ka. Sinunod ko naman ang sinabi ni Kellen at pagbukas ko ng regalo ay namangha naman ako sa laman noon. Ay ang ganda naman ito, sabi ko, referring sa portrait ko na iginuhit ni Kellen. Isang buwan ko rin ginuhit yan ha. Ano, nagustuhan mo ba? Tanong niya sa akin. Oh Kellen, sobrang nagustuhan ko to, grabe. Kuhang-kuha mo yung bawat detalye ng mukha ko. Ang ganda talaga ng pagkakadrawing mo. Sobra. Amazed na amazed kong sagot sa kanya. Speechless talaga ako sa talent mo, Kellen. Alam mo sana, nag-fine arts ka na lang. Suggestion ko pa sa kanya. Fine arts talaga ang gusto kong kuning kurso kaso sina mama at papa pinipilit akong kumuha ng business management. Kasi di ba nga ako ang kaisa-isang magmamana ng mga negosyo nila. Tugon niya. Pero mukhang ayos naman sa'yo. Obserbasyon ko. Oo naman, naiintindihan ko yung mga magulang ko. Kung fine arts ang kukunin ko paano na yung negosyo namin? Sayang din naman yun. At saka masarap ding mag-manage ng sariling negosyo. Biruin mo ikaw ang boss. Dagdag pa niya. May iba tayo. Kumusta naman ang studies mo? Sobrang stress ako lately kasi ang daming projects na dapat tapusin. Ilang gabi na nga ako nagpupuyat Sagot ko. Ikaw napapansin ko sa'yo, mukhang hindi ka stress sa studies mo. Hindi ba nagpapaproject ang school ninyo? Actually marami din kaming mga projects pero maaga kong ginagawa kaya heto, maaga akong natatapos. Naisubmit ko kaagad bago mag-midterm exam. Kwento naman niya sa akin. Nakaramdam naman ako ng kaunting inggit dahil bukod sa matalino nga si Kellen ay magaling ang kanyang time management. Naku, buti ka pa. Hindi ka nagka-cramming. Irma, since tapos naman ang midterm exam ninyo, what if kung tulungan na kita dyan sa mga projects mo? Ilang beses ko na kasing nagvo-volunteer kaso ayaw mo. Mungkahin niya sa akin. Hindi naman sa ayaw ko pero nakakahiya kasi. Ayaw ko namang samantalahin ng boyfriend ko Nahihiya akong katwiran sa kanya. Isipin mo, madaling matatapos yung mga projects mo at
dapat na isabit before midterm. Masyado ka na kasing pagod na pagod at bilang boyfriend mo, naawa ako sa iyo kapag nakikita kitang ganyan. Concerned niyang wika sa akin. Sige na Irma, I insist. Para din naman sa iyo to eh. Napahinga na lamang ako ng malalim at na-appreciate ang chivalry at volunteerism ni Kellen. Okay sige, ikaw ang bahala. Don't worry, pareho naman tayo ng kurso na kinukuha kaya alam ko kung paano tapusin ang mga projects mo. Paniniguro niya sa akin. At yun nga papadudot si Kellen ang tumulong sa akin at naging kasama ko sa tuwing na-stress ako dahil sa matinding demand ng college life. Matyaga niya akong tinutulungan sa mga projects at term papers na nire-required sa amin. Minsan naaminin ko na nahihiya rin ako sa aking boyfriend dahil meron din siyang college requirements na dapat ay ayusin pero palaging sinisigurado ni Kellen sa akin na masaya siyang tinutulungan ako sa aking pag-aaral para makamit ko nga ang aking pangarap. Ngunit papadudot, dumating din sa punto na kailangan kong harapin ang katotohanan na hindi lang ako ang may pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, na kailangan din niyang asikasuhin ang kanyang sariling buhay. Irma, may sasabihin pala ako sa iyo. Sa next school year sa ibang bansa na akong mag-aaral ha. Inform niya sa akin isang araw habang namamasyal kami noon sa isang park. Siyempre sobra akong nalungkot nung narinig ko yon. Paano na tayo? Iiwan mo na pala ako. Parang gusto kong umiyak ng mga sandaling yon. Kung pwede lang pigilan siya ay gagawin ko. Huwag ka nang malungkot. Sabi ng mga magulang ko pag-aaralin daw nila ako doon para na rin sa kinabukasan ko. Sa totoo lang tutol ako kasi mawawalay ako sa iyo kaso wala akong magagawa. Paliwanag niya sa akin. Hindi ko naman napigilang umiyak sa harapan niya. Irma please. Huwag ka nang umiyak. Pag-aalo niya sa akin. Hindi naman ako mawawala ng communication sa iyo. At saka makakasigurado ka sa akin na kahit na doon ako mag-aral babalikan kita. Hindi kita ipagpapalit sa kahit na kanino. Ikaw lang ang mahal ko Irma. Paniniguro niya sa akin. Nang marinig ko yon papadudot ay nakaramdam ako ng assurance kaya tumigil na ako noon sa pag-iyak. May papangako mo ba sa akin na hihintayin mo ko? Kasi ako nangangako ako sa iyo na babalikan kita pagkatapos lang ng pag-aaral ko doon. Aniya. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Oo, nangangako ako na hihintayin kita hanggang sa pagbabalik mo. Muling nagpatuloy si Kellen para ingkampante ako. Basta isipin mo lang ha. Para din sa kinabukasan natin ito ang pag-aaral ko sa ibang bansa. Pagbubutihin ko ang pag-aaral ko doon para kapag nagpakasal na tayo maganda na ang buhay na maibibigay ko sa iyo. Yun ang pangakong binitawan niya sa akin. Papadudot doon ay hindi ko maiwasang malungkot. Lalo na nang tumuloy si Kellen sa Amerika para mag-aral. Simula noon ay hindi ko na naiwasan ang umiyak lalo na kapag nami-miss ko ang aking boyfriend. Pero kahit na nasa ibang bansa at busy sa kanyang pag-aaral ay ipinakita pa rin sa akin ni Kellen na mahalaga ako sa kanya. Madalas ang communication naming dalawa sa internet lalo na sa mga social networking sites. Madalas din niya akong tawagan ng long distance at hindi niya alintana na malaki ang binabayaran niya sa pagtawag kasi ang importante lamang sa kanya ay makausap ako. Papadudot, for 5 years ay ganoon ang naging takbo ng relasyon namin. Na kahit long distance ang relasyon namin ay masaya pa rin kami. Hindi namin namalayan ang takbo ng panahon. Samantala isang araw sa ospital kung saan ay nagpapacheck up ako ay hindi ko akalain na isa palang sorpresa ang bubulaga sa akin. Irma, tawag sa akin ng boses ng isang lalaki. Paglingon ko ay laking tuwa ko na si Kellen ang aking nakita. Kellen, umuwi ka na pala? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Natutuwa at halos naiiyak kong
Sabi ng sandaling yon. Saka anong ginagawa mo rito sa ospital? Tanong ko pa sa kanya. May binisita lang ako, ikaw? Nagpapamamogram ako nananakit kasi itong dibdib ko. Baka kasi magkaroon ako ng breast cancer since nasa lahi namin yun. Eto buti naman at nag-negative ako. Paliwanag ko pa sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Tila pagod at malungkot niyang wika sa akin. Pero Kellyn, bakit hindi mo naman sinabi sa akin na uuwi ka na? Sana man lang ay nasundo kita sa airport. At saka kung hindi tayo nagkita dito akalain ko na nasa Amerika ka pa. Wika ko sa kanya na may kaunting pagtatampo. Pasensya na Irma. Gusto lang sana kitang sorpresahin. Paliwanag niya sa akin. Ngunit ang hindi alam ni Kellyn ay noobserbahan ko na siya. Simula nung kaninang magkaharap kami. At may napansin akong kakaiba sa kanyang itsura at kilos. Ayos ka lang ba Kellyn? Concerned na tanong ko sa kanya. Mabilis namang nagpaliwanag sa akin si Kellyn. Ayos lang ako. Matamlay lang ako kasi alam mo na, pagod ako Samantala'y huminga muna ako ng malalim bago muling nagsalita. Sige basta masaya ako ngayon kasi bumalik ka na ng Pilipinas. Yun na lamang ang sabi ko sa kanya. Sa kabilang banda ay tumungo kami sa fast food para kumain at magkwentuhan. Pero hindi talaga ako mapakali sa itsura at kilos ni Kellyn. Kaya muli ko siyang tinanong Papa Dudut. Kellyn, for 5 years, ang daming pinagbago ng itsura mo. Panimula ko sa kanya. Huwag kang magagalit ha Kellyn pero sa payat mong yan iisipin kong may sakit ka. Obserbasyon ko sa kanya. Na agad naman niyang tinanggi. Naku Irma, wala akong sakit. Diet lang talaga ako ngayon. Insist niya sa akin para hindi na ako mag-alala sa kanya. Talaga? At that point, Papa Dudut ay nakaramdam ako ng kaba. Kutob ko kasi ay may inililihim sa akin ang aking boyfriend. Ikaw rin naman malaki ang pinagbago mo. Mas lalo kang gumanda. Puri niya sa akin. Para mabago ang malungkot at nag-aalala kong mood. Napangiti naman ako sa kanyang sinabi. Ikaw talaga, binobola mo naman ako. Tulad ng pinangako ko sa iyo, hindi ba? Pagkatapos ko ng pag-aaral ko ay babalikan kita. Kaya heto ako. At kasabay nun paano ko ba sasabihin? Irma? Medyo nahihiya siya that time. Kaya hindi niya maituloy ang sasabihin. O kaya mo yan, dali, sabihin mo na. Pag-cheer ko sa kanya. What if magpakasal tayong dalawa? Hindi ba sa chat pa lang natin noon sinasabi ko na sa iyo na pag uwi ko magpapakasal na tayong dalawa? So ano? Tanong niya sa akin. Nag-isip-isip ako sandali at pagkatapos sa isang desisyon ang aking ginawa. Why not? Total naman ay pareho tayong nakatapos at stable na rin tayong pareho. So tinatanggap mo ba ako bilang asawa mo? Oo naman Kellyn. I love you at kumpiyansa ako na ikaw ang lalaking gusto kong makasama sa panghabang buhay. Sagot ko sa kanya. Salamat Irma. Sana bago matapos ang taon na ito magpakasal na tayong dalawa. Pagkatapos noon ay nanaig ang katahimikan sa amin ni Kellyn sa loob ng ilang minuto. Mamayang kaunti muli siyang nagsalita Papa Dudut. Pero sa pagkakataong yon ay nagtutunog cryptic yon. Irma basta palagi mong tatandaan ha. Na kahit na anong mangyari ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko. Ikaw lang ang gusto kong mapangasawa. Sana bigyan ako ng Diyos ng mahabang buhay para makasama pa kita. Bakit naman ganyan ang mga pananalita mo? Concern kong tanong sa kanya. Pero as expected ay hindi niya yon sinagot at iniba niya ang usapan. Sasabihin ko na kina mama at papa na nagpaplano na tayong magpakasal para naman mapagplanuhang maigi yung
pamamanhikan ko sa mga magulang mo, aniya. Pagkatapos noon ay nanaig na ang katahimikan sa amin hanggang sa pag-uwi namin. Papa Dudut, labis ang pasalamat ko noon sa Diyos kasi umuwi ng ligtas si Kellen ng Pilipinas. Nagpapasalamat din ako noon kasi kahit na magkalayo kaming dalawa ay nanatili siyang faithful sa akin at mahal na mahal pa rin niya ako. Papa Dudut, simula noong umuwi siya ay walang araw at gabi kaming naging malungkot. Lahat ay masasaya. Agad din naming pinagplanuhan ang aming kasal at sa puntong yon ay alam ko na kami talaga ang tinadhana ni Kellen. Siya na ang lalaking mapapangasawa ko at makakasama ko sa panghabang buhay. Papa Dudut, habang pinaplano ang kasal namin ni Kellen ay wala namang kaming naging problema. Naging maganda ang daloy at parang umaayon talaga sa amin ang tadhana. Nagkasundo ang mga magulang namin ni Kellen sa lahat ng bagay, lalo na sa magiging motif ng kasal namin. Pero Papa Dudut, habang maganda ang preparasyon ng kasal namin ni Kellen ay siya namang pag-aalinlangan ko sa kalusugan ng fiancé ko. Napapansin ko na madalas siyang manghina. Bagamat madalas sabihin sa akin ni Kellen na okay siya at wala siyang sakit ay hindi ako naniniwala, Papa Dudut. Nararamdaman ko noon na may inililihim siya at ng mga magulang niya sa akin. Hanggang isang araw ay nalaman ko rin ang katotohanan mula sa mga magulang ni Kellen. Nang malaman ko yon ay nalungkot ako, pero on the other hand, alam ko na hindi pababayaan ng Diyos si Kellen. Samantala ay nag-decide na rin po akong sabihin sa fiancé ko ang aking natuklasan. Kellen, alam kong may nililihim ka sa akin. Nasabi na sa akin ng mama mo pagtatapat ko sa kanya. Nakita ko namang huminga ng malalim si Kellen bago nagsalita. Okay, I'm sorry. Hindi mo dapat nilihim yung sakit mo sa future wife mo. Pagpapatuloy ko na may kaunting hinanakit. Pasensya ka na. Ayaw ko lang kasing mag-worry ka sa akin eh. Ang sabi pa ni Kellen. Pagkatapos ay nilambing niya ako para mawala na ang aking pagtatampo. Pero sa puntong yon ay napaiyak na ako. Kellen, dapat sinabi mo sa akin ng maaga para naman nakatulong agad ako sa iyo. Alam mo, ilang buwan din akong nag-worry sa iyo. Kung hindi pa sinabi sa akin ng mama mo ang totoo ay hindi ko pa malalaman. Kellen, kung ano man ang problema mo problema ko na rin since malapit na tayong maging mag-asawa. Hindi mo dapat suluhin yan. Kailangan mo ng katuwang. Kellen, handa naman akong tumulong sa iyo. Hindi kita iiwanan. Sabay nating harapin ang pagsubok na ito, ang sabi ko pa sa kanya. Salamat Irma. Sorry talaga kung hindi ko nasabi sa iyo. Agad ko namang niyakap ang pinakamamahal kong boyfriend. Wala na yun sa akin, Kellen. Ang importante maagapan niyang sakit mo para gumaling ka kaagad. Gumanti rin siya ng yakap sa akin. Sa totoo lang, ikaw lang ang nagpapalakas ng loob ko dahil sa iyo lumalakas ang kumpiyansa ko na gagaling ako sa sakit ko. Basta magtiwala lang tayo sa Diyos at gagaling ka. Pampalakas ko ng loob sa kanya. Samantala habang nagpapagaling siya sa kanyang sakit ay naisipan naming magtayo ng maliit na bakery. At dahil pareho kaming nag-aral ng baking sa TESDA kaya gumawa kami ng mga tinapay, cakes and sweets na alam namin. May isa nga kaming naimbento na cookies na pinangalanan naming Love. Mayroong Irma's Love at meron ding Kellen's Love. Soft, chewy cookies na may chocolate tidbits at marshmallow bits. At naging mabenta yon sa aming bakery. Samantala simula nung malaman ko ang tunay na kalagayan ni Kellen ay hindi na ako umalis pa sa tabi niya. Lalo ko siyang inalagaan at minahal. Naroon ako palagi sa mga oras na kailangan niya ako. Palagi ko rin siyang pinagdarasal sa Diyos na sana'y gumaling na si Kellen sa sakit niya. At kahit na may sakit siya ay hindi ko kinakita ng lungkot si Kellen. Na siya namang nagpalakas at nagbigay ng pag-asa sa akin. O kumusta na ang baby ko? Tanong ko sa kanya
habang nakakonfine siya noon sa ospital habang naghihintay ng kanyang operasyon. Eto, ayos na ako, dumating ka na kasi. Despite of his condition ay masayang masaya pa rin ang aking fiancé. Kumain ka na ba? Tanong ko sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita ko sa kanya mga dala kong pagkain. Meron kasi akong dala mga pagkain, especially mga sariwang prutas. Heto oh, ilalapag ko lang dito sa mesa. Hindi pa, sagot niya sa akin. Anong gusto mo ritong prutas? Meron ako ditong mansanas, grapes, oranges, mangga, chiko. Pag-inform ko sa kanya. Gusto ko yung mansanas. Pero gusto kong subuan mo ko. Nakangiting wika niya sa akin. Naku ha, sige na nga. Kung hindi lang kita baby. Teka, nasa na ba yung panghiwa? Heto. Pagkakita ko sa maliit na plastic knife ay agad kong hiniwa ang mga mansanas at pinakain ko sa kanya. Salamat love ha, tuwang-tuwa niyang sabi sa akin. Kellyn, ginagawa ko ang lahat ng ito para lumakas ka. Kaya sana naman ay magpalakas ka ha, para hindi na ako sobrang mag-alala sa iyo. Pakiusap ko naman sa kanya. Bakit? Hindi pa ba ako malakas sa lagay na ito? O tingnan mo, malakas na malakas ako. Napangiti lamang ako sa kinikilos niya. Ang cute kasi niyang tingnan. Kung malakas ka hindi ka na narito sa ospital no? Hay naku love naman, please magpalakas ka na. Para sa araw ng kasal natin magaling ka na. Ang sabi ko sa kanya. Oo naman love, I promise. Malambing niyang wika sa akin. Ipinagpatuloy ko ang pagsusubo ko sa kanya ng mga hiniwa kong mansanas hanggang sa may pumasok sa aking isipan. Ano kaya kung ako na lang yung maging kidney donor mo? Suggestion ko sa kanya. Irma, huwag. Kasi ayaw kong pati ikaw ay manghina rin. Alam mo ba, once na mayroong matanggal na organ sa katawan mo hindi na magiging normal ang takbo ng katawan mo. Naroon ang possibility na manghina ka. Ayaw ko nun. Huwag kang mag-alala at malakas ang kumpiyansa ko na makakahanap ako ng donor. Paliwanag niya sa akin. Pero in fairness Kellyn ha, hindi halata sa iyo na kailangan mo ng kidney transplant. Kung sa iba kasi yan nangihina na sila. Ngumiti ulit si Kellyn sa sinabi ko. Pinipilit kong maging malakas at masigla para hindi mag-alala sa akin ng love ko. Alam mo Irma, isa sa mga nagpapalakas sa akin yung pagmamahal ko sa iyo. Sabi pa niya sa akin. Talagang may milagrong hatid ang pag-ibig sa buhay ng tao. Wika ko. Irma, basta pangako ko sa iyo, hindi kita iiwanan. Magpapagaling ako para sa iyo. Ikaw lang ang mamahalin ko kahit na anong mangyari. Yon ang mga salita niya na nagpalakas talaga ng loob ko. Papadudot naging positibo si Kellyn sa buhay, mas lalo siyang naging masiyahin at lalo niyang nilakasan ang loob niya. Siguro'y dahil na rin sa ayaw niya akong makitang mag-worry, kaya ganon ang ginawa niya. Agad na naplano ang araw ng operasyon niya. Doon ay ipinakita ko kay Kellyn na buwang suporta ng fiancé niya sa kanya. Samantala isang araw bago ang operasyon ay matagumpay na naidaos ang kasal namin. Maraming tawang dumalo. Mula sa mga kapamilya namin, kamag-anak, kaibigan, mga katrabaho at lahat ng mga taong naging bahagi ng buhay namin. Doon ay mas lalong kinakitaan si Kellyn ng lakas ng loob para sa operasyon Papadudot. Habang nasa ambulansya ay nagkwentuhan kami ni Kellyn tungkol sa mga masasaya naming memories, lalo na yung unang beses kaming nagkakilala. Yung araw na nagkabanggaan kami sa library ng school namin. Agad siyang nagsorry sa akin at tinulungang damputin ang mga gamit na nabitawan ko. Pero ang hindi niya alam na love at first sight ako sa kanya. Kaya kahit na masakit ang katawan ko ay hindi ko nakuhang magreklamo at sa halip ay nagpa-cute pa ako sa kanya. Tawa ng tawa si Kellyn nung binalikan ko ang alaala naming yon. Ading na love at first sight din siya sa akin. Irma, sa totoo lang ay kinakabahan ako sa operation ko. Maya-maya ay sabi niya sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Kellyn, huwag kang kabahan.
ang sabi ko sa kanya para lumakas ang loob niya. Basta kahit na anong mangyari, hindi mababali ang pangako ko sa iyo at sa Diyos na ikaw lamang ang mamahalin ko hanggang kamatayan, pangako niya sa akin. Oo, alam ko Kellen, natuto pa rin mo yon. Pero isipin mo palagi na naghihintay ang asawa mo sa iyo, kaya lakasan mo ang loob mo, huwag kang bibitaw. Paalala ko sa aking asawa. Hindi ako bibitaw. Ipagdarasal ko sa Diyos bago ako operahan na sana'y bigyan pa niya ako ng mahabang buhay para makasama ka. Kutob ko naman mukhang hindi ako pababayaan ng Diyos. Yun pa ang sabi niya sa akin na siyang nagpalakas lalo ng loob ko. At yun nga Papa Dudut, naging matagumpay ang naging operasyon ni Kellen. Madali siyang nakarecover dahil na rin siguro sa pagmamahal at mga panalangin ko sa kanya. 5 buwan ang lumipas simula nung maoperahan siya ay nagtungo kami ng Hong Kong para ipagpatuloy ang aming honeymoon. And guess what? Doon nabuo ang aming unang supling. Papa Dudut, simula noon ay naging masaya na ang buhay naming mag-asawa. Magkasama kami sa lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay namin hanggang ngayon. Papa Dudut, sa kasalukuyan ay 3 na ang anak namin at pinangalanan namin itong Rian, Chrysander at Nordan, kung saan ay pinagsama ang pangalan naming mag-asawa. Nagmamanage na rin kami ng bakery ngayon kung saan may 4 na branches na kami sa Quezon City at San Juan. Papa Dudut, sa ngayon ay wala na akong mahihiling pa dahil nasa akin na ang lahat, magandang buhay, mabait na mga anak at higit sa lahat ay isang mapagmahal na asawa. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko sa iyo. Hopefully mapili po ninyong i-upload sa Papa Dudut YouTube channel ang kwento naming mag-asawa. Anyway, wish ko na sana'y tumagal ang inyong programa and regards na lamang sa iyo at sa mga staff mo. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Lubos na gumagalang, Irma. Maraming salamat din kay Irma sa pagbabahagi mo ng iyong nakakakilig at masayang kwento sa Papa Dudut Stories. Totoong mahiwagang pag-ibig, no? Kaya nitong baguhin ang isang tao. Kaya niyang palakasin ang taong may sakit. Dahil sa pag-ibig kaya nagkakaroon tayo ng pag-asa para lumaban. Dahil ayaw nating mawalay sa ating minamahal. Ang kwento nila Irma at Kellen ang magpapatunay na love heals. At nakita naman natin kung gaano na sila kasaya ngayon kasama ang 3 nilang mga supling. Isa na ngayon silang masaya at masaganang pamilya. At mga ka-online na nakikinig ngayon, huwag tayong panghinaan ng loob lalo na't kasama natin ang mga mahal natin sa buhay. Kung may pagsubok man sa iyong buhay, huwag matakot na lumaban dahil bawat araw nakasama mo ang iyong asawa at mga anak ay isang biyayang dapat mong ingatan. Muli, God bless sa inyong lahat. Huwag kalimutan na hanapin ang Gianna Vlogs at mag-subscribe. Yan po ang aming personal family vlogs. Sana po suportahan po ninyo ang aming nakakatuwang mga vlogs na pinag-e-effortan po ang pagkaka-edit. Ganon din po ang Ka-Istorya Horror YouTube channel para po sa pang-araw-araw na upload ng mga nakakatakot na kwento. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ang buhay ay mahiwaga,
laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.